Hello, kumusta tayong lahat? Nagpapasalamat ako kay Jesus Christ, tsaka kay Almighty Father. Kasi patuloy din na tayong pinagsasabihan para mapunta tayo sa tamang landas. Hindi tayo maligaw para makuha natin ang ating inheritance, yung para sa atin na ibinigay ni Almighty Father. Simula pa nung gawin niya ang mundo na to. Dahil sa atin talaga yun, yung inheritance na yun. Gusto ni Almighty Father na makuha natin yun. Kaya pinagsasabihan niya tayo. At pinapagalitan niya tayo. Kaya niya tayo pinapagalitan dahil mahal niya tayo. With love yun. Kaya kung may nababasa kayo sa Bible na tungkol sa mga kasalanan natin, huwag tayong magagalit kasi pinagsasabihan tayo para maituwid tayo sa tamang path to righteousness. At kung nagagalit man kayo sa akin, yun ang nasa Bible. Sasabihin ko kung ano ang nasa Bible. Hindi ako magsasalita ng mga mabubulaklak na mga salita para lang mapasaya ang tao. Sasabihin ko kung ano ang nandito sa Bible, ang salita ni Almighty Father at saka ni Jesus Christ. Hindi para i-please ang tao, hindi para pasayahin ang tao. Gusto ko ma-please, ang pasaya, si Almighty Father, ang tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Nakalagay dito no, sa 2 Timothy chapter 4, verses 3 up to 4. For the time will come when people will not put up with sound doctrine. Instead, to suit their own desires, they will gather around them a great number of teachers to say what their itching ears want to hear. They will turn their ears away from the truth and turn aside to myths. Sinulat ito ni Paul, guided siya by the Holy Spirit, na may mga tao, napipili sila ng mga teacher para madinig para sabihin ng mga teachers kung ano yung mga bagay na gustong madinig ng mga tagapagkinig. No? Naintindihan niyo to? Number of teachers to say what their itching ears. No? Nangangatihan ka ng mga tenga na marinig kung ano man ang mga gusto nilang marinig. At alam natin kung ano ang gusto nilang marinig. Yun yung yayaman sila dito sa lupa. Yun ang gusto nilang marinig. Hindi na naiintindihan na ang true treasure ay nasa heaven. Nakakalungkot dahil itong mga tao pa naman na to, tinuturing nila ang sarili nila na followers of Christ. At sumusunod sila sa mga false prophets, false teachers. Nakalagay din dito no, sa Jeremiah. Sa book of Jeremiah, chapter 23, verse 16. This is what the Lord Almighty says. Do not listen to what the prophets are prophesying to you, and they will fill you with false hopes. They speak visions from their own minds, not from the mouth of the Lord. So may mga self-proclaimed prophets, no? Nagsasabi sila, no? Na prophet daw sila. Pero ang mga sinasabi nila ay galing lang sa kanilang sariling isip. At hindi galing sa bibig ni Almighty Father. They keep saying to those who despise me, the Lord says, you will have peace. And to all who follow the stubbornness of their hearts, they say, no harm will come to you. Puro pinapacify ng mga false prophets yung mga tao. Na magsabi nila lagi na you will have peace. Kahit na mali ang kanilang ginagawa, sinasabi pa rin nila sa mga tao, you will have peace. Kahit matigas ang kanilang mga ulo, sinasabi pa rin ng mga false prophets and false teachers na sasabihin nila, no harm will come to you. Pero kilala natin si Almighty Father, nagbibigay siya ng justice. Merciful siya, loving si Almighty Father. Pero, nagbibigay siya ng justice. Ayaw niya ng kasalanan.
Dito sa verse 30, no, Jeremiah chapter 23, verse 20, rather. The anger of the Lord will not turn back until He fully accomplishes the purposes of His heart. In days to come, you will understand it clearly. I did not send these prophets, yet they have run with their message. I did not speak to them, yet they have prophesied. But if they stood in my counsel, they would have proclaimed my words to my people, and would have turned them from their evil ways and from their evil deeds. Ang totoong prophet nagsasabi sa mga tao na talikdan or itigil ang paggawa ng kasalanan. Ngayon, kung nagsasabi sa inyo na prophet kayo pero hindi nagsasabi na itigil ang kasalanan, may mga kasalanan kayong ginagawa pero yung mga prophet na nagsasabi na okay lang yan, hindi ka papatawarin ka, okay lang yan, mga ganon. Ano yun? Hindi yung totoong prophet ni Almighty Father. Nakasulat ito sa Jeremiah chapter 23 verses 20 up to 22. Dahil kung mababasa natin sa Old Testament, no, pati na si John the Baptist, ang nagsasabi ay talikdan ang mga kasalanan. Yun ang totoong prophet, nagsasabi na talikdan ang mga kasalanan. Hindi yung puro na lang pagpapalain ka, magkakaroon ka ng madaming blessing, magkakaroon ka ng malaking bahay, nakikita ko na ibibigay sa iyo ni Almighty Father ang pinagpe-pray mo, na bibigyan ka ng malaking bahay dito sa lupa, nalalago ang pera mo sa bangko. Hindi ganoon ang totoong prophet. Ang totoong prophet ni Almighty Father, dinedirect ni Almighty Father. Sinasabi ni Almighty Father sa kanyang totoong prophet na pagsabihan ng mga tao na tumigil sa paggawa ng kasalanan at sumunod kay Almighty Father. Nakakaintindihan na tayo, no? At yung mga prophet na nakikita natin na si John the Baptist, yung damit niya, di ba? Ano lang ang damit niya? Saan siya nakatira? Ano lang ang kinakain niya? At yung mga prophet dito sa Old Testament, ano lang din ang mga itsura? Simple lang. Kaya yung mga prophet ngayon na nagsasabi na prophet sila, tapos magaganda ang mga damit nila, magaganda ang bahay, magaganda ang kotse, mga sinasabi nila child of God daw sila, pero marangya ang buhay nila dito sa lupa. Hindi nila sinusunod si Jesus Christ, sa itinuturo ni Jesus Christ. Dahil simple lang si Jesus Christ, si Almighty Father. Hindi ginto ang damit ni John the Baptist, hindi ginto ang damit ni Jesus Christ dito sa lupa. Yung mga prophets, yung mga si Peter, Paul, hindi ginto, mga luma na yung mga damit nila. Nag-sacrifice sila to obey the Almighty Father. So last time, no, ang binasa natin was Mark chapter 13. So sa Mark chapter 13, yun yung masisira yung temple. Sinabi ni Jesus. At yung mga warning ni Jesus dito na kanyang second coming, yung kanyang pagbabalik. At yung sign, pag nakita na yung, when you see the abomination that causes desolation, standing where it does not belong, let the reader understand. Sabi ni Jesus, ito yon, no? Then let those who are in Judea flee to the mountains. So pag nakita na natin yung abomination that causes desolation, na nakatayo sa lugar na hindi niya dapat kinatatayuan. At dapat lagi tayong sumusunod kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Dahil daming mga paghihirap ang dadanasin natin. Ngayon pa lang nagdadanas na tayo ng paghihirap, no? May mga tao na nahihirapan din. Hindi lang kayo, lahat tayo, damay-damay tayo.
Matagal na nag-start ang tribulation, ano? So, hinihintay natin yung pagdating ni Jesus Christ. Na hindi natin alam kung kailan. Kahit si Jesus Christ hindi niya alam. Si Almighty Father lang nakakaalam. At ang salita ni Jesus Christ ay hindi mawawala kailanman. Yung langit at ang lupa o ang mundo ay mawawala. Pero yung salita ni Jesus Christ hindi yan mawawala. So, dito muna tayo sa Matthew chapter 25. Pero bago yung Matthew chapter 25, dito tayo sa Matthew chapter 24, yung recap natin, na ganun din ang sinabi ni Jesus, no? Yung parang nasa Mark, yung destruction ng temple. At maraming mga taong maloloko ng abomination that causes desolation. Ngayon pa lang, marami nang naloloko ng mga false teachers, false prophets. Kung yung sinasalihan ninyo, kulto. Hindi lang dito sa Pilipinas, no? Binabanggit ko, hindi lang sa Pilipinas, baka akala nyo Pilipinas lang yung binabanggit ko. Buong mundo marami. Bawat bansa may kanya-kanyang kulto yan. Sila rin ang kung bibilangin mo, ang nagsasalita na sila ay prophet, bawat bansa mayroong prophet, may 3 bansa yata. 3 prophet sa isang bansa, gaya sa Pilipinas, may nagsasabi na prophet sila, apostle sila, bilangin nyo kung ilan na nandito sa Pilipinas. No? So, dito sa Pilipinas, may mga 5 ba? Or 6? Hindi ko na alam. Sa ibang bansa, madami din, no? Kaya magbantay tayo na hindi tayo maloloko. Paano tayo hindi maloloko? Magbabasa tayo ng Bible. At merong mga false prophets at false teachers na hindi naman talaga sila naniniwala kay Almighty Father. Ginagawa lang nila yun para to gain monetary funds. May mga elders, may mga deacons kayo na hindi talaga naniniwala kay Almighty Father at kay Jesus Christ. Sumasama lang sila sa inyo para maka-benefit. Hindi nyo alam yon. Siyempre, hindi sa inyo sasabihin. Dahil maraming benefits pag member kayo, di ba? May mga benefits kayong ibinibigay sa mga members ninyo, sa mga deacons, sa mga elders ninyo. Ha? So, hindi nyo alam. Meron. Hindi sila naniniwala kay Almighty Father, pero dahil sa nakaka-benefit sila sa inyo, sumisikat sila pag nakadikit sila sa inyo, nagkakaroon sila ng income, or meron silang hanap buhay ng pag dumidikit sila sa inyo. Kaya pag binabanggit ko sa inyo sa mga Christians, dumidikit sila sa mga Christians, para meron silang ma-benefit, monetary, okay? And at the same time, gusto nilang sumikat, gusto nilang mag-lead. Okay? Kaya, kayo naman hindi nyo alam, ginawa nyong elder, ginawa nyong deacon. Minsan ginawa nyong teacher. Hindi nyo alam. Pedophile. Hindi nyo alam. Maniac. Madaming ganon. Hindi nyo alam. Kahit gaano pa ang oras or year na kasama ninyo ang or ka-member ninyo ang isang tao, hindi nyo magagaranti. Kaya lagi tayo magpe-pray. Huwag nyo pagkakatiwala yung mga bata sa kung sino-sino lang. Minsan nakala ninyo mapagkakatiwalaan, pero hindi naman. Kaya lagi magpe-pray.
ipagpipray nyo yung mga deacons nyo, yung mga elders ninyo, yung mga teachers ninyo. Dapat dumaan sila sa butos ng karayom para malaman ninyo ang gawin ninyo. Bigyan ko kayo ng isa. Bibigyan ko kayo ng, para alam nyo ang gagawin nyo. Ha? Maraming paraan para malaman. Dito tayo, no? Sa Matthew chapter 25. At that time, the kingdom of heaven will be like 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. So si Jesus, no, nagbigay siya ng isang parable ng ang kaharian ng Diyos ay parang may 10 babae na birhen na kinuha nila ang kanilang mga lamps o lampara o ilaw at imimit nila, inaantay nila yung bridegroom, yung lalaki na ikinasal or ikakasal. Kaya 10 virgins, okay? Kaya virgin, babae ito dahil ang church ay babae. Okay? So tayo ang bride of Jesus, ang church. Pag nagsasama-sama tayo as followers of Christ, babae. At kaya sinasabing virgin kasi pag nalinis na tayo ng dugo ni Jesus Christ, nagiging malinis tayo, wala na tayong bahid ng dumi. Kaya virgin, kasi yung virgin walang bahid ng dumi to. Kaya tayo, pag Christian tayo, followers tayo ni Christ, walang bahid ng dumi. Mga Christian ito, binabanggit na 10 virgins, okay? Followers of Christ. Kilala na si Jesus Christ. 5 of them were foolish and 5 were wise. So, sa 10 virgins, 5 sa kanila ang foolish, no? Hindi nag-iisip. At 5 sa kanila ang matalino o nag-iisip may wise decision making. The foolish ones took their lamps but did not take any oil with them. So, yung mga foolish na 5 virgins, foolish sila. Kasi, meron silang lamp, pero hindi sila nagdala ng oil. Anong ibig sabihin nito? Kasi yung lamp, sinisimbolize na si Jesus Christ siya ang ilaw natin. Okay? Hindi nagdala ng oil. Anong ibig sabihin ng hindi na nagdala ng oil? Hindi sila gumagawa ng tama. Ini-interpret na natin, ano? Hindi sila gumagawa ng tama kahit followers sila ni Christ. Binabaliwala nila. Hindi dala ba nila yung light ni Jesus, pero yung trabaho nila, puro kadumihan pa rin. Sinasabi nila na Christian sila, followers sila ni Christ, pero hindi nila inaantay si Jesus. Gumagawa pa rin sila ng mga bagay na ayaw ni Jesus at ni Almighty Father. Yun sa verse 3, yun mga foolish ones, foolish virgins, 5 foolish virgins. The wise ones, verse 4, however, took oil in jars along with their lamps. Yung mga matatalino or yung marunong mag-decide ng tama, mga 5 yon, may dala naman silang oil sa kanilang mga jar kasama ng lamp. So, yung lamp nila laging nagbaburn, okay? Yung pagmamahal nila kay Almighty Father, laging nagbaburn, laging nandadala yun. Pinapractice nila ang kanilang mga natutunan kay Jesus Christ. Pinapamuhay nila ang mga turo ni Almighty Father. Ito ibig sabihin nito. So yun ang mga wise virgins or wise Christians. Wise followers of Christ. Faithful sila. So verse 5, the bridegroom was a long time in coming and they all became drowsy and fell asleep. So yung bridegroom, matagal dumating, no? Tapos nakatulog yung 10 virgins. Ibig sabihin ng nakatulog, they go about their usual routine. Yung trabaho nila, ginagawa nila, no?
Yung 5 virgins na may oil, ginagawa lang ng maayos ang trabaho nila. Ngayon, yung 5 virgins naman na walang, hindi nadadala yung oil, nagtatrabaho sila, pero hindi sila faithful sa kanilang trabaho kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Verse 6, at midnight the cry rang out. So, no midnight na, kagalagitnaan ng gabi, no, may nagtawag, here's the bridegroom, come out to meet him. Dumating na ang bridegroom. Salubungin niyo siya. May narinig silang boses. So, ito, ng boses na to, trumpet ng angel. Ang angel ang nagsasabi na to, no, na si Jesus Christ ay dumating na. Ito yung sa verse 6. Verse 7, then all the virgins woke up and trimmed their lamps. So, lahat na ng great virgins or followers of Christ na nakakaalam na ng katotohanan, inayos nila ang kanilang mga lamps. Okay? Para maging lalong maningning. Kaya inaayos nila, trinim nila yung, anong tawag doon, yung ganun, di ba, may apoy, tapos gugupitin para mas maganda yung ilaw. The foolish ones said to the wise, give us some oil. Give us some of your oil. Our lamps are going out. Sabi ng foolish, bigyan nyo kami ng oil. Sabi ng 5 foolish, dun sa 5 wise virgins. Kasi, nawawala na yung oil namin. Wala kaming dala-dala. Yung lamp namin, kumukurap-kurap na, pawala na. Anong sabi ng 5 wise virgins? No, they replied. There may not be enough for both of us and you. Instead, go to those who sell oil and buy some for yourselves. So, sabi sa kanila ng wise virgins, sa 5 foolish virgins, hindi pwede. Bumili kayo ng sarili ninyong oil dun sa tindahan. Kayo ang bumili. Hindi namin kayo bibigyan. So verse 10, but while they were on their way to buy the oil, the bridegroom arrived. Ngayon, nung padating na, nung bumibili na sila ng oil, yung 5 foolish ones, 5 foolish virgins, dumating na ang bridegroom, dumating na si Jesus. So, nahuli yung 5 foolish virgins na hindi gumagawa ng tama. Yung 5 foolish followers of Christ na hindi naman, kasi kung follower of Christ ka, you're trusting God, you're diligently working for Christ. Pero itong mga to, kahit aware sila na si Jesus Christ ang Savior, hindi sila naging faithful kay Jesus Christ siya, kay Almighty Father. Kaya hindi sila ready nung dumating si Jesus Christ. But while they were on their way to buy oil, the bridegroom arrived. The virgins who were ready went in with him to the wedding banquet. Ngayon, yung mga wise virgins naman, yung mga followers of Christ na faithful workers or servants of the Almighty Father and Jesus Christ, nakapasok sa wedding banquet, nakapasok in heaven, sa celebration, nakasama sa celebration. And the door was shut. Hindi nakapasok sa heaven yung mga foolish virgins. Sinara na ang heaven, ang pinto ng langit. Dahil sa langit, walang makakapasok na kahit anong kadumihan. Kaya lagi tayong dapat na ready pa sa pagdating ni Jesus Christ. Laging nagbaburn yung pagmamahal natin kay Almighty Father. Kasi kung nagbaburn yung pagmamahal natin kay Almighty Father at kay Jesus Christ, lagi tayong gagawa ng tama. Lagi nating susundin ang sinasabi ni Almighty Father at ni Jesus Christ. Yung mga turo niya, ipinapractice natin. Kung talagang mahal natin, yung tatay natin, laging on fire in Christ tayo.
Verse 11, later the others also came. Lord, Lord, they said, open the door for us. So dumating naman yung 5 foolish virgins na may nakabili na sila. Hindi natin alam kung nakabili, hindi naman binanggit dito kung nakabili na. Pero dumating na sila. Lord, Lord, they said, open the door for us. Lord, Lord, pakibuksan niyo po ang langit para sa amin, para makapasok kami. Verse 12, but he replied, truly I tell you, I don't know you. Sabi ni Jesus, ang katotohanan, hindi ko talaga kayo kilala. Sinasabi ko sa inyo, ang katotohanan, hindi ko kayo kilala. Therefore, keep watch, because you do not know the day or the hour. So, alam natin na darating si Jesus Christ. Si Jesus Christ mismo ang nagsabi nito. Second coming, walang araw na sinasabi. Kaya hindi sinasabi kung anong araw ang pagdating ni Jesus Christ. Para makita ni Almighty Father kung sino ang faithful, kung sino ang tatagal sa atin para sa pagtatrabaho, pagiging truthful and faithful and loyal to Jesus and to our Father. At saka diba yung buhay naman natin, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo sa mundo na to. Okay? So, binabanggit ko may mga tao na hindi nila maantay yung second coming ni Jesus Christ dito sa earth. At ang mangyayari ay mauuna na sila in heaven. Gaya ng lola ko, saka ng tatay ko. Tsaka yung mga babies, wala ang mga kasalanan yun, mga bata na ina-abort or pinapatay. At saka yung mga Christians na faithful, followers of Christ. Kaya nabanggit ko yung mga babies, no? Tsaka yung mga bata. Kasi hindi na sila nagkaroon ng hirap sa mundo na to. Okay? Hindi na sila nahihirapan. Actually, mas blessed pa sila kaysa sa atin dahil hindi na sila yung souls ng mga na nasa babies na mga kinuha na ni Almighty Father. Hindi na sila nahihirapan. So tayo ngayon ang nahihirapan na dumadanas ng tribulation. So kanya-kanya tayo, no? Ng path na dinadaanan, pero ang bandang huling path, ang dulong path nun, lahat nag-i-intersect na si Jesus Christ. Okay, halimbawa dito ang path mo, dito ang path mo. Pero ang pinakadulo nun, pag follower tayo ni Christ, nag-i-intersect lagi, nag-connect lagi sa iisang daanan papunta kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So verse 14 again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrust his wealth to them. So, pangalawang example to ni Jesus Christ. No? Yung parable of 10 minas, parang pareho lang din itong parable of the bags of gold or parable of the 3 servants. So nga yung parable of the 10 minas. So Luke chapter 19 verses 11 up to 27. So ito naman parang kapareho lang din ng
parable of the 10 minas. Pero ito, ibang story naman na kwento ni Jesus Christ na nagpapatungkol din sa kaharian ni Almighty Father. Again, it will be like a man going on a journey who called his servants and entrusted his wealth to them. So ito ay isang lalaki na mayroon siyang pupuntahan na ibang lugar. Kaya tinawag niya ngayon ang kanyang mga servants or kanyang mga tauhan. At ipinagkatiwala ang kanyang kayamanan sa mga tauhan niya. So alam naman natin na pag sinasabing kayamanan dito sa Bible, ito yung mga words of wisdom ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Yun ang tunay na kayamanan, si Jesus Christ, yung Almighty Father, at yung heavenly wealth, hindi yung wealth dito sa mundo. Pero para maintindihan ng mga tao, kasi gusto ng tao literal, no? Kaya nagkukwento si Jesus ng mga parable para maintindihan ng mga tao. Pero metaphor tong wealth na to, tsaka yung kwento ni Jesus, no? So verse 15, to one he gave 5 bags of gold, to another 2 bags, and to another 1 bag. So dito, 3 tao lang, no? Doon sa parable of 10 minas, 10 people yon. Dito, 3 tao lang. Yung isa binigyan ng 5 bags of gold, yung isa 2 bags of gold, at yung isa 1 bag of gold. So alam naman natin ang gold, di ba? Each according to his ability, no? So kung ano man ang kanilang mga abilidad, yun ang ibinigay sa kanila. Ang tawag din dito ay parable of the talents. Yung talent, ano to, Greek word for money. Yun ang ibig sabihin ng talents. Then he went on his journey. So nung pagkabigay ng boss or ng master ang kanyang wealth sa kanyang mga tauhan, 3 tauhan, umalis na siya, no? Nagpunta na siya sa kanyang journey. The man who had received 5 bags of gold went at once and put his money to work and gained 5 bags more. So yung lalaki na nakakuha ng 5 bags of gold or 5 bags of talents, no? Napalago niya. Nagtrabaho agad siya. So tayo, pag nabigyan tayo ng words of wisdom, ng katuruan ni Jesus Christ, tsaka ni Almighty Father, i-practice natin, no? Ipa-practice natin para dumami yung fruits. Kaya dito sa nabigyan ng 5 bags of gold, dumami ng 5 bags more. So naging 10 bags ng kanyang hawak. Ngayon sa verse 17, so also the one with 2 bags of gold gained 2 more. So, nagtrabaho rin yung binigyan ng 2 bags of gold. So, nakagain ng 2 bags of gold more, no? Na gold. Gained 2 bags of gold. So, nagtrabaho din siya. Pre-practice niya yung tinuro sa kanya ni Jesus Christ kung paano mamuhay dito sa mundo. Mahal niya yung kapwa-tao niya. Nag-share siya sa mga tao. Mahal niya si Almighty Father. Tumulong siya sa mga tao, sa mga nangangailangan. But the man who had received 1 bag went off, dug a hole in the ground, and hid his master's money. Pero yung nakakuha lang ng isang 1 bag of gold, naghukay lang siya. At tinago niya yung pera ng kanyang master.
So ito yung mga tao na nakakarinig ng salita ng Diyos, pero hindi nila pinapamuhay yung salita ng Diyos. Hindi sila nagmamahal ng kapwa-tao kahit narinig nila ang salita ng Diyos na mahalin ng kapwa-tao. Naging complacent sila kahit alam na nila ang katotohanan. So verse 19, after a long time, the master of those servants returned and settled accounts with them. Pagkatapos ng mahabang panahon, dumating na yung master ng mga servants. So alam naman natin, ang master, si Jesus Christ, at yung servants, mga followers of Christ. The man who received 5 bags of gold brought the other 5. Pinakita niya sa kanyang master. Yung nakakuha ng 5 bags of gold, didala niya yung kanyang 5 bags of gold na-acquire niya. Master, he said, you entrusted me with 5 bags of gold. See, I have gained 5 more. So verse 21, his master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So ano itong put in charge of many things? In heaven, yun ang ating inheritance. Mag-rule tayo with Jesus Christ in heaven. Kung faithful tayo at ginagawa natin kung ano ang ituturo sa atin ni Jesus Christ. Pinapractice natin. Naging fruitful tayo. Dumami ang gift sa atin ng Holy Spirit. Yun ang true treasure. Yun ang true gold. Yun ang totoong kayamanan. Yung salita ni Almighty Father. Yung kayamanan na galing kay Almighty Father na hindi nasisira. Yun ang totoong kayamanan. Hindi yung kayamanan dito sa mundo na nasisira. So verse 22, the man with 2 bags of gold also came. Master, he said, you entrusted me with 2 bags of gold. See, I have gained 2 more. Sabi nung second servant, dumami rin yung kanyang gifts. No? Yung kanyang, ininvest niya ang kanyang time kay Almighty Father. Yung kanyang buhay, binigay niya kay Almighty Father. He denied himself. Yun ang totoong kayamanan, yung magta-trust tayo kay Almighty Father. Kaya nag-gain niya, naka-gain siya ng 2 more. Ano yung ibig sabihin na naka-gain? Nakuha niya yung kanyang inheritance. Nakukuha natin ang ating inheritance in heaven. His master replied, well done, good and faithful servant. You have been faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So, same sila, no? Same sila ng reward, gaya ng 5, nabigyan ng 5 bags of gold. Same sila ng reward, no? Tingnan nyo. I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. Yun ang sinabi sa nabigyan ng 5 bags of gold. Ang sinabi naman sa nabigyan ng 2 bags of gold, I will put you in charge of many things. Come and share your master's happiness. So, pareho sila, no? Kasi nag-increase yung kanilang faith, yung kanilang pagmamahal kay Almighty Father, pinactice nila. And then the man who had received 1 bag of gold came. Master, he said, I knew that you are a hard man, harvesting where you have not sown, and gathering where you have not scattered seed. So I was afraid and went out and hid your gold in the ground. See, here is what belongs to you. Ngayon, yung nabigyan ng isang bag of gold naman, sinabi niya kay Jesus, ating master, alam ko na mahigpit ka, Jesus, na
Gusto mo laging tama ang ginagawa. Pero natatakot ako na kaya ang ginawa ko, itinago ko ang ibinigay mo sa akin. Hindi ko i-share sa ibang mga tao, itinago ko lang. Yung mga words of wisdom mo, hindi ko ginawa. Hindi ko invest yung time ko sa iyo, Jesus. Inuna ko yung sarili ko dahil alam ko na baka mapagalitan mo ko, kaya inuna ko muna yung sarili ko. Yun ang ibig sabihin nito. Anong sabi ni Jesus? His master replied, "You wicked, lazy servant. So you knew that I harvest where I have not sown, and gather where I have not scattered seed. Well then, you should have put my money on deposit with the bankers, so that when I returned, I would have received it back with interest." Sabi ng master, ang ibig sabihin nito, sana idalagay mo sa bangko para man lang magka-interest yung ibinigay kong pera sa'yo. Ibig sabihin nito, kahit konting bagay lang sana ang ginawa mo. Hindi ka naggumawa kahit na hindi mo pre-practice yung mga itinuro sa'yo ng mga words of wisdom. Naging selfish ka, inuna mo yung sarili mo. Wicked ka. Sabi dito, lazy. Sabi, so take the bag of gold from him and give it to the one who has 10 bags. For whoever has will be given more, and they will have an abundance. Whoever does not have, even what they have, will be taken from them. Ano yung taken from them? Kahit buhay nila, kahit wala na sila, kahit buhay nila, kukunin pa sa kanila. Dahil hindi sila, they didn't put the work. Kasi, pag servant tayo ni Almighty Father, mahirap maging servant, no? Followers of Christ. Kailangan kasi, sinusunod natin yung salita ng Diyos, pinapractice natin, yung mga lalabas sa bibig natin, yung mga trabaho natin, tapos i-check natin ang sarili natin, kung may mga kasalanan tayo. Ganun ang isang Christian. Paano natin mapapasaya yung tatay natin, tsaka si Jesus Christ. Pero kung wala kang ginawa, kahit sinasabi mo na kilala mo si Christ, kung wala kang ginawa, hindi ka faithful, binaliwala mo ang salita ng Diyos, binaliwala mo yung ginto na ibinigay sa'yo, yung chance, binaliwala mo yung chance na ibinigay sa'yo to inherit God's kingdom. Anong mangyayari? Kahit buhay mo, tatanggalin pa sa'yo. So kung bubuhay mo, itatanggalin sa'yo, saan ka mapupunta? And throw that worthless servant outside into the darkness, where there will be weeping and gnashing of teeth. So saan yun? Sa eternal damnation in hell. Nakakatakot kasi buhay pa yung, hindi naman talaga tayo namamatay. Buhay ang kaluluwa natin. Nag-iiba lang tayo ng, nawawala lang yung physical body natin. Pero buhay tayo. Ang nakakatakot yung second death. Yung wala ka ng pag-asa doon. Pag nasa impyerno ka na, wala ka ng pag-asa doon. Doon ka na. Walang limbo rock. Alam niyo naman siguro yung sasabi kong limbo rock, di ba? Walang ganon. May binanggit ba si Jesus na ganon? Wala, di ba? So, invento lang yun ng mga tao. Human tradition, na wala namang basis. Concrete basis. Walang concrete na basis yon. Walang nakalagay sa Bible. So, verse 31. When the Son of Man comes in his glory and all the angels with him, he will sit on his glorious throne. He will sit on his glorious throne.
So pag dumating na si Jesus Christ in His glory, kasama niya ang kanyang mga angels, nakaupo si Jesus Christ sa kanyang throne. All the nations will be gathered before Him. So makikita natin ito sa Book of Revelation, di ba? So lahat ng tao, no? Hindi lang yung tao ngayon dito sa mundo, yung tao nasa heaven, or yung mga taong napunta na sa impyerno. Hindi lang yun ang tayo ang makakakita, kundi lahat ng tao, lahat ng mga naging tao, makikita si Jesus Christ. Yun yung Judgment Day. And He will separate the people one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. So pagdating ni Jesus Christ, ihihiwalay niya ang mga sheep sa mga goats. Kasi magkakasama na lahat ng mga tao. Ano yung mga sheep at saka yung goats? Yung sheep kasi, ang characteristic ng sheep, docile siya, no? Kahit na pinapatay na yung sheep, tahimik lang ang sheep, hindi siya maingay. At saka yung sheep, kilala niya kung sino yung kanyang master. Kilala niya ang kanyang shepherd. Ganun ang sheep. At saka yung sheep, pag nag-shear mo yung kanyang wool, lalong dadami ang kanyang wool. Nagbibigay lalo ng madaming wool. Naintindihan ninyo? So, as Christians, ganun din tayo. Na lalo tayong magiging faithful kay Almighty Father habang patagal tayo ng patagal. Kaya inihahalong tulad ni Jesus Christ ang mga kanyang mga followers sa sheep. Ang mga sheep, masunurin sila. From the goats, ihiwalay ang sheep sa goats. Ano naman ang katangian ba ng mga goats? Yung mga goats, yung mga sheep, maselan sila sa pagkain, okay? Hindi sila kain ng kung ano-ano. Meron silang, ang tawag dito, yung, yun lang talaga ang pagkain nila. Itong goats, kahit ano kinakain. Kahit sapatos, kinakain ng goats. Hindi mapili. At saka yung goat, maingay. At saka yung goat, lahat na lang ng mga bagay na makikita nila na pwedeng kainin, na sa garden mo kakainin nila. Wala silang, hindi sila maayos. Ganun ang mga goats. At saka yung mga goats, aggressive sila. Moody, vain. At saka nagja-jump sila ng fence. Yung mga sheep, hindi sila ganon. Makikita mo na yung goat sa kabilang kalye na pala, na lumipat na. Yung sheep, alam nila kung saan sila lulugar. At saka yung mga goats, merong intestinal worms. Yung sheep, malinis ang sheep. Kaya inihalin tulad ni Almighty Father at ni Jesus Christ ang mga followers ni Jesus Christ sa sheep. Nakaka-memorize ang sheep ng boses ng kanilang shepherd. At saka kahit sa face, tanda nila ang face ng kanilang shepherd, ng kanilang master. So kaya tayo inihalin tulad, kaya tayong mga followers of Christ sa sheep. Ngayon, yung mga goats, mga hindi followers of Christ, unruly sila, moody, vain. Ganun ang mga goats. Pakalat-kalat, lahat kinakain, kahit anong nguya ng nguya. Kaya yung sheep nasa right at yung goats sa left.
Verse 34, then the king will say to those on his right, come, you who are blessed by my Father, take your inheritance, the kingdom prepared for you since the creation of the world. Sabi ni Jesus Christ, halika kayo rito, kayo ang mga pinagpapala ng Almighty Father, kunin nyo ang inyong mana, ang inyong inheritance. Nakahanda na sa inyo ang kaharian ng Diyos. Simula pa nung ginawa ang mundo na to. Sabi ni Jesus Christ. Napakaganda pakinggan, di ba? Pag follower tayo ni Christ. Hindi pa tayo pinapanganak, nakahanda na ang ating inheritance para sa atin. Alam niya, Almighty Father, kung sinong sa Kanya. So verse 36, for I was hungry and you gave me something to eat. I was thirsty and you gave me something to drink. I was a stranger and you invited me in. I needed clothes and you clothed me. I was sick and you looked after me. I was in prison and you came to visit me. Sabi ni Jesus. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus ba to na na-hungry siya, nabigyan siya ng pagkain, na nauhaw siya, binigyan siya ng inumin, na stranger siya pero pinatuloy sa bahay, na kailangan ng damit niya, na may sakit ba si Jesus? Nakulong ba siya? Di ba hindi naman? Pero bakit sinabi ni Jesus ito? Verse 35. Dahil ito ay ang pagmamahal sa kapwa-tao. Yun ang second commandment. Love your neighbor as yourself. Kaya yung mga neighbor natin pag gutom, yung mga nakikita natin, hindi na yung kapitbahay, no? Yung mga nakakasalamuhan natin, nakikita natin, tutulungan natin, nang hindi tayo humingi ng kapalit. Hindi natin ibinabandera, courtesy of, given by, hindi na kailangan ng ganon dahil si Almighty Father ang magbe-bless sa atin. Ngayon, pag kinakataan ka ng given by, donated by, courtesy of, ipatanggal nyo yung pangalan ninyo. Ngayon, kung ayaw mo patanggal yung pangalan mo, ibig sabihin na enjoy mo yon, yung prestige, yung accolades, yung titingala ka ng tao na enjoy mo yon, yun na ang iyong inheritance, yung paghanga ng tao sa yun ang reward mo. Kaya pagtutulong sa tao, hindi kailangan i-broadcast. Then the righteous will answer him, Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and gave you something to drink? When did we see you a stranger and invite you in, or needing clothes and clothe you? When did we see you sick or in prison and go to you visit you? The king will reply, sa verse 40, truly I tell you, whatever you did for one of the least of these brothers and sisters of mine, you did for me. Kung ano ang ginawa nating kabutihan para sa ating mga kapatid, yun na rin ang ginawa natin kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. So pagmamahalin natin ang ating mga kapatid, hindi tayo gagawa ng murder, hindi tayo gagawa ng adultery, hindi tayo gagawa ng fornication, hindi tayo gagawa ng mga bagay na ikakasakit ng or sugat ng ating mga brothers and sisters. Hindi tayo gagawa ng pangchichismis. Hindi tayo gagawa ng pambubuli. Hindi natin pagtatawanan ang mga tao. Dahil pag gano'n ang ginawa natin, nambuli tayo, sino nang binuli mo? Sino nang inaway mo? Sino nang sinaktan mo pag nang-agaw ka ng asawa ng may asawa? Si Almighty Father ang makakalaban ninyo. Pag nag-murder ka, nanira ka ng tao, sino makakalaban ninyo? Pag nagsisinungaling ka, sino makakalaban ninyo? Si Almighty Father nagbibigay ng justice. Hindi
hindi man ngayon ninyo matatanggap ang justice, darating ang panahon dahil pag sinabi ni Almighty Father at ni Jesus Christ na magbibigay sila ng justice, magbibigay sila. Verse 41, then he will say to those on his left, yung mga goats, depart from me, you who are cursed. Lumayo kayo sa akin. Kayo na mga isinumpa into the eternal fire prepared for the devil and his angels. So yung devil, may mga angel din siya, mga fallen angels. Kasakasama ng mga goats, kasakasama ng mga hindi nagtitiwala kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ, kasakasama ng mga tao na gumagawa ng hindi tama, kasakasama ng mga tao na sinungaling, na murderer, kasakasama ng mga tao na gumagawa ng sexual immorality, kasakasama ng mga tao na mahilig mang chismis, makisaw-saw sa buhay ng ibang tao. So yun ang makakasama ang devil at ang kanyang mga angel sa impyerno na hindi na aapula ang apoy dahil sa kadumihan. For I was hungry and you gave me nothing to eat. I was thirsty and you gave me nothing to drink. Kasi nagugutom ako pero hindi niyo ako binigyan ng pagkain. Nauuhaw ako pero hindi niyo ako pinainom. I was a stranger and you did not invite me in. Hindi niyo ako tinulungan. I needed clothes, hindi niyo ako binigyan ng damit. Kailangan ko ng damit. May sakit ako, hindi niyo ako tinulungan na may sakit ako. Nasa kulungan ako, hindi niyo ako binisita. And you did not look after me. Sabi ni Jesus. Verse 44, they also will answer, Lord, when did we see you hungry, or thirsty, or a stranger, or needing clothes, or sick, or in prison, and did not help you? Kailan yon? Na hindi ka namin tinulungan. He will reply, ang katotohanan sasabihin ko sa inyo, kung ano man ang hindi nyo ginawa para sa inyong mga kapatid, hindi nyo na rin ginawa para sa akin. Sabi ni Jesus, kung hindi nyo tinulungan ang inyong mga kapatid, hindi nyo ako tinulungan. Kung hindi kayo nag-share ng blessings sa mga kapatid ninyo, hindi kayo nag-share sa akin. Kung naging madamot kayo sa brothers and sisters ninyo, naging madamot din kayo sa akin. Kung pinatay ninyo ang kapwa-tao ninyo, kung siniraan ninyo ang kapwa-tao ninyo, ako na rin yun, siniraan ninyo, ako na rin yung pinatay ninyo. Kung sinaktan nyo ang kapwa-tao nyo emotionally, ako na rin ang sinaktan ninyo. Sinaktan nyo physically, ako na rin yun, sinaktan ninyo. Then they will go away to eternal punishment, but the righteous to eternal life. So, ang mangyayari, yung mga goats, mapupunta sa eternal punishment in hell, but the righteous to eternal life with the Almighty Father and Jesus Christ in heaven. So, magkakaroon ng isi-sift or magkakaroon ng pipiliin, magkakapilian kung sino ang sheep, kung sino ang goat. Si Almighty Father lang nakakalaman sa Jesus Christ noon kung saan ka ba. Ito, Christian to baka sheep to. Pero ano ang trabaho mo? Doon magkakaalaman, sa puso nakatingin, hindi kung ano. Nakikita na uma-attend ka sa Christian gathering, uma-attend ka, nagsiserve ka, or kung ano man ang hindi doon makikita sa puso mo, kung bukal ba sa puso mo yung ginagawa mo na na pagmamahal kay Almighty Father. Dahil kung check ni Almighty Father ang puso mo, baka nanong mapunta ka sa goat. Kaya wala nakakaalam. Kaya anong gagawin natin? Lagi tayo magpe-pray. Kikilalanin natin yung tatay natin.
Dapat lagi tayong handa. At wala yun sa kung ano ang meron ka. Hindi, mayaman to. Baka nasa ship to kasi malaki ang binigay nitong donation. Walang ganon doon. Hindi ganon si Almighty Father, hindi ganon si Jesus Christ. Ito, konti lang ang binigay nito. Baka sa goat to, mapunta to sa impyerno. Hindi ganon. Nasa puso nakatingin. Sana maintindihan natin yung salita ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Dahil kung hindi nyo naiintindihan, bulag ka pa rin. Kung hindi natin susundin ang sinasabi ni Jesus Christ tsaka ni Almighty Father, baka sa goat ka kasali. Kaya hindi madali ang maging isang followers of Christ or maging isang Christian. Ang daling sabihin na Christian ako doon ako umati. Ang daling sabihin, no? Pero yung gawa, sa gawa ba? Yung puso ba? Ano ba? Nakikita yung resulta. Okay? Sinusunod ba si Almighty Father? Kaya tayo pinagsasabi ni Almighty Father kasi mahal niya tayo, binibigyan niya tayo ng warning dito. Ni Jesus Christ, binibigyan niya tayo ng warning. Kaya niya sinasabi to. Hindi niya to para i-judge tayo. Binibigyan tayo ng warning. Kasi hindi pa to yung time for judgment. Binibigyan tayo ng warning na kung hindi tayo susunod, ito yung judgment, ito ang kapupuntahan mo. Impyerno ba ang kapupuntahan mo? Or ang kapupuntahan mo yung inheritance mo with the Almighty Father and Jesus Christ. Mahal na mahal tayo ni Almighty Father tsaka ni Jesus Christ. Huwag natin kakalimutan yon. Kaya tayo pinagsasabihan. Masakit, no? Nasasaktan din ako kung kayo. Hindi ba ka nasasaktan? Ako nasasaktan ako. Kasi may mga pagkukulang din ako. Pinasasaktan ako. Aaminin natin, may mga pagkukulang tayo. Ngayon, kung hindi natin alam kung ano nga pagkukulang natin, hindi natin naamin ang pagkukulang natin, may problema. No? Kaya lagi tayo magpapakumbaba kay Almighty Father tsaka kay Jesus Christ. Hingin natin ang guidance ng Holy Spirit para matulungan tayo sa araw-araw na dinadanas natin na na-encounter natin sa mundo na to dahil hindi madali. Laging magpe-pray, lumuhod tayo kay Jesus Christ, magmakaawa tayo kay Almighty Father, magmakaawa tayo. Dahil ibibigay ni Almighty Father ang lahat sa atin. Kung si Jesus Christ nga, ibinigay niya sa atin ano pa bang hindi niya kayang ibigay? Kung yung kaisa-isang anak niya, ibinigay niya sa atin para ma-save tayo, ano pa bang hindi niya kayang ibigay para sa atin? Kung hindi natin naiintindihan yan, hindi ko na alam. Kung hindi natin naiintindihan yan, binubulag tayo ng devil and his fallen angels. Nagbabasa tayo ng Bible para makita natin kung ano yung totoo. Hindi human tradition, kundi Bible. Salita ni Almighty Father, saka ni Jesus Christ. I-embrace natin.
Ilagay natin sa puso natin, sa isip natin, para hindi natin makalimutan. Ipamuhay natin, i-practice natin. Alam ko nag-i-struggle. Ang bawat isa sa atin, may struggle. Kasi nandito tayo sa flesh nandito tayo sa mundo, nag-i-struggle tayo. Pero bibigyan tayo ng kalakasan ni Jesus Christ ni Almighty Father through the power of the Holy Spirit. Thank you, and God loves us all so much.